Hi guys, what's up? Another episode na naman po tayo dito sa aking YouTube channel. So this time, punta naman tayo sa norte at dito sa may Botolan, Zambales. Dito magsisimula ang aming adventure. Mount Pinatubo! So for almost 15 years ko na yata sa appraisal industry. Ito na yata yung pinaka-memorable at medyo nakakapagod na trabaho na ginawa ko sa lahat ng appraisal or inspection na ginawa ko. Isang factor din kung bakit kami nandito ay isa po itong trabaho dito sa Gala. Meron kami kailangan ma-survey na property doon sa tuktok ng bundok sa may Botolan, Zambales. At meron kasi kaming ongoing project na magagawin. So, isa sa mga mode of transportation namin is yung kolong-kolong. And then, after ng kolong-kolong, ito na nga, yung sakay kami sa kalabaw. Para siyang mga reindeer na merong sledge na hihilahin. Ito naman, kalabaw yung hihila. So, Tama yan. na-curious ako bakit hindi kabayo. Malamigan yung kalabaw. Other animals na Ilang pwedeng ilog na hilahin. to. Meron Kasi pang daw, dalawa yata. medyo mabigat yung kalabaw, mas malakas yung weight niya na kung meron man malakas na current ng tubig or ng alon, at least hindi siya ganun kadaling madala. And isang factor din kasi 4 na ilog po yung tatawirin namin dito. So, itong project na to parang naging immersion para sa akin kasi grabe yung hirap na dinanas ng kalabaw talaga. 2 oras niya kami hinila. Okay ka pa? Para lang makatawid kami ng ilog. 4 na ilog yung tinawid Hindi ka na namin. lang. At strictly yung araw talaga. So, awang-awa ako sa kalabaw. Ilan kami nakasagay sa sledge dyan. Parang 3 or 4. Though, 3 kami babae, magagaan lang. Pero yung mga lalaki, may nakasakayan din na 2 lalaki. Pero kahit na, yung weight pa rin namin, plus yung weight ng kalabaw, imagine mo, hihilahin ngayon, plus the current ng tubig. So, hindi rin po biro, kahit ilog lang siya. Sobrang lakas din ng alon. So, meron 3 nag-guide para lang, just in case na maligaw ng way yung kalabaw or kunyari nadadala na siya ng alon, at least merong hihila ng mga tao sa kanya para din hindi rin kami tumaob or hindi rin kami mabasa particularly. Pero naisip ko rin, paano na lang yung mga residenteng nakatira sa bundok? What if wala silang kalabaw, wala rin silang pera? Kasi alam niyo naman kung ano lang yung way of living at kung ano lang din yung kinabubuhay nila sa taas ng bundok, which is planting lang, yung pagtatanim lang talaga. At hindi rin naman ganun kalaki yung makukuha nilang income once na maibenta nila sa bayan. Kasi po, sobrang mahal ng pag-rent ng kalabaw na yan. Hinire namin yung kalabaw, nasa 8,000 or 7,000 pesos, I think. Kasi nag-tip na rin ako sa mga nag-assist sa amin, naawa na rin ako kasi sila, yung 3 naglalakad, and then yung 2 nasa likod lang namin para i-assist kami, and then si kuya yung nag-lead sa kalabaw. So, nagpaalam ako sa office, gusto kong dagdagan kung magkano yung naging model price namin kasi sobrang naawa ako talaga. And then, ang naisip ko talaga yung mga residente sa taas, how can they afford to pay 7,000 pesos kung yung kinikita na lang nila is less than 500. So, imagine mo, diba? Grabe yung pagod at yung penitensya nila para lang bumaba at makipagkalakalan sa bayan. Parang naisip ko din, anong ginagawa ng mga politiko regarding this matter. After namin makatawid ng 4 na ilog, nag-hire din ako ng 4x4 para lang makarating kami talaga doon sa pupuntahan namin na, which is 3 barangay. Talagang kahit ako ang daming realization na pumapasok sa utak ko nung
ginagawa ko tong project dito. In-enjoy ko na lang siya, pero naawa din talaga ako sa kalabaw. As in talagang awang-awa ako sa kalabaw. Tapos, ito na yung, ayan, lahar po yan. So, dating kalsada yan na kinain lang ng lahar since pumutok yung Mount Pinatubo. So, sana lang sa mga politikong uupo, sana mabigyan pansin din yung mga residenteng nakatira sa bundok or sa mga isolated area na magkaroon ng magandang mode of transportation. So, hanggang sa muli, ito ang Nakauna to ah. Lakwatsarang appraiser na hindi nagsasawang magbigay sa inyo ng iba-ibang mga lugar dito sa Pilipinas at saan man panig ng mundo. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel para marami pa akong ipapakitang mga iba-ibang lugar dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood. Paalam!